po sa lahat. Ngayon po, ang araw na ito, ang gaganapin natin ang ika-21 karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Sa kapangyarihan, sa otoridad na ipinagkaloob sa akin ng ating pangalawang punong bayan at sa saligang batas na nakapaloob dito, formal ko nang binubuksan ng ating ika-21 karaniwang pagpupulong. Ginagalang na Konsehal Perpetuo Disengaño, pwede hubang pangunahan ang ating panalangin. Sandali po tayong tumungo at damhin ng presensya ng Diyos. Lord, salamat po at binigyan po kami ng pagkakataon na makapagpulong ngayong umaga sa ika-21 pagpupulong. Lord, dinadalangin po namin na sana po gabayan niyo po kami at para po sa magiging pag-uusapan at maging tamang desisyon sa aming mga paksa. Lord, sana po tuluyan na po na makaligtas ang bayan ng Pilipinas dito sa pandemic na nararanasan. At kami po na mga taga-silang, sana po ay ingatan nyo. Pati po ay mga kasama namin dito, lahat-lahat po kami, ang aming mayor, ang aming gobernador, ang aming vice mayor, at 10 ng Sangguniang Bayan po ng silang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Dadako na po tayo sa pagtawag ng mga pangalan ng mga konsehal. Ginoong Kalihim, pwede po bang pakibanggit niyo ang mga pangalan ng mga konsehal na nasa ating pagpupulong? Iginagalang Ronilio Danesa. Narito po. Iginagalang Ferdinand Alan Tolentino. Narito po. Iginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Iginagalang Ferdinand Damutan. Iginagalang Perpetuo Disengaño. Narito po. Iginagalang Catherine Tirona. Narito po. Iginagalang Luciano De Jesus Jr. Nandito po. Iginagalang Nestor Patawe. Narito po. Iginagalang Domingo Ortega. Iginagalang Anlene Bation. Narito po. Meron po tayong 8 konsehal na nakasama ngayon sa video conference. Sa pagpatibay ng ating kalihim, ng kasapatan ng ating bilang, ay formal na natin binubuksan ng ating pulong. Dadako na tayo sa pagbasa at pagpapatibay na natitigan ng nakaraang pulong. Ano po ang mungkahi ng ating pong kasapi sa mga patakaran na tali-tuntunin? Ginagalang Ulong Pinuno, Ulong Pinuno, minumungkahi ko po na ipagpaliban ang katitikan na ika-20 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap noong ika-26 ng Mayo 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 3 pahina. Pinangalawahan po ni ginagalang Alan Tolentino, ang lahat po na sumasang-ayon ay mangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po pinagpapaliban natin ang pagbasa ng katitikan na ika-20 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan. Ang unang punino, ganun din po ay minumungkahi po ng inyong likod na pagtibayin ang katitikan na ika-20 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan para sa taong 2020 na ginanap no ika-26 ng Mayo 2020 sa pamamagitan ng video conference na binubuo ng 3 pahina. Pinangalawahan po ng ginagalang na Konsehal Catherine Tirona, lahat po ng sumasangayon ay mangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po ating pong tinatanggap at pinagtitibay ang katitikan na ika-20 na karaniwang pulong ng Sangguniang Bayan. Dadako na po tayo sa panahon ng malayang pagtatalumpati. Ang sino man po na may puna o suhestyon para sa galingang pambayan ay mangyari lang po magtaas ng kanyang kanang kamay. Kung wala po, dadako na po tayo sa pagbibigay ng panauhin. Mga panauhin. Ginoong Kalihim, meron po ba tayong nakatalang panauhin sa ating pagpupulong? Wala po tayo nakatalang panauhin sa umagang ito. Kung ganun po, dadako na po tayo sa mga pagsang tatalakayin.
Ginoong Kalipe, ano po ang ating mga paksang pagtatalakayan? Para sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, lumako po tayo sa letrang H. Number 1, a copy of Provincial Ordinance Number 279-2020, an ordinance implementing broad-based testing for coronavirus disease 2019 in the province of Cavite and providing guidelines and procedures thereof. Tinatalaga po natin sa tanggapan ng sinupan. Wala na po tayo nakatala sa unang pagbasa. Ganun po, dadako na po tayo sa pag-uulat ng lupon. Ano pong lupon ang handang mag-ulat sa ating pong pagpupulong? Meron po tayong isang ulat ng lupon sa umagang ito para sa Sangguniang Bayan ng Silang mula sa lupon sa mga patakaran at pribilehiyo. Paksa, panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ika-32, petsa ika-28 ng Mayo, 2020. Binibigay na po natin ng hapag sa kasapi ng mga lupon ng mga patakaran pribilehiyo sa pangalan po ni ginagalang Konsehal Mark Anthony Toledo para sa kanyang pag-uulat. Narito po ang ating ulat ng lupon. Ang lupon ng mga patakaran at pribilehiyo ay nagdaos ng pulong na ika-26 ng Mayo sa pamamagitan ng video conference sa ganap na ika-10 at kalahati ng umaga. Kaugnay ng pagpapatibay ng isang kapasyahan na nagsususog sa mga panloob na patakaran at pamamalakad ng Sangguniang Bayan ng Silang, Cavite para sa taong pamunuan 2019 hanggang 2022. Kasama sa nasabing pulong, sina ginagalang Ronilo A. Donesa, tagapamuno ng lupon, ang inyong lingkod, ginagalang Mark Anthony A. Toledo, kasapi, at si ginagalang Ferdinand C. Amutan. Mga napag-alaman, una, ang Sangguniang Bayan ay nagpatibay ng kapasyahan bilang Poblete Bilamide ika-2, ang mga panloob na patakaran at pamamalakad ng Sangguniang Bayan ng Silang, Cavite para sa taong pamunuan 2019-2022 noong ika-8 ng Hulyo 2019 sa ika-2 karaniwang pulong nito. Pangalawa, sa nabanggit na kapasyahan kaugnay sa panloob na patakaran ay hindi nakapaloob ang ukol sa paraan ng pagpupulong sa panahon ng force majeure o pambansang kagipitan, kung saan ang mga kasapi ng kapulungan ay hindi makakapag-convene ng sesyon sa bulwagang pulungan ng Sangguniang Bayan. Ikatlo, ang Sangguniang Bayan ay maaaring magpulong sa pamamagitan ng paggamit ng video conference at o iba pang makabagong pamamaraan elektroniko. Ikaapat, ang karaniwang pulong, hindi pangkaraniwang pulong ng lupon at mga pambayang pagdinig ay maaring idaos sa pamamagitan ng mga paraang binanggit sa itaas. Kalima, inilatag at pinagtibay ng lupon ang mga alituntunin sa video conferencing at mga pamamaraan sa paghatid ng komunikasyon sa kalihim. Rekomendasyon, minumungkahi ng lupon sa mga patakaran pribilehiyo ng Sangguniang Bayan na magpatibay ng isang kapasyahan nagsususog sa mga panloob na patakaran at pamamalakad ng Sangguniang Bayan sa Silang, Cavite para sa taong pamunuan 2019-2022 upang makaangkop tayo ng kasalukuyang panahon at kaganapan. Minumungkahi pa ng lupon ang ulat na ito ay pagtibayin at maging bahagi ng talaan ng Sangguniang Bayan ng Silang. Mula sa lupon ng mga patakaran at pribilehiyo, ang inyong kasapi, ginagalang Mark Anthony Toledo, ang pangalawang tagapamuno, ginagalang Alan A. Tolentino, at ang tagapamuno, ginagalang Ronilo A. Donesa. Tinatanggap at pinagtitibay natin ang ulat ng lupon. Wala na po tayo nakatalang ulat ng lupon. Kung ganun po, datako na po tayo sa mga nakadakdang gawain. Ginoong Kalipe, ano po ang mga ating nakadakdang gawain sa ating pagpupulong? So umagang ito po ay walang nakatala sa mga nakatakdang gawain sa araw na ito. Dadako na po tayo sa mga patalastas. Magkaganon po ay nagtaas po ng kanyang kanang kamay si ginagalang Mark Anthony Toledo. Pwede po kayong magpatuloy, ginagalang Mark Anthony Toledo. Bastos na. Hindi tinalakay.
Konsehal Mark Anthony. Minumungkahi ko po na ilihis po ang ating mga patakaran at alituntunin na ating pagpupulong. Pinangalawaan ay ginagalang Konsehal John De Jesus sa lahat po ng sumasang-ayon na mangyari lang po na magtaas ng kanyang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Ngayon pa inililihis natin ang ating pagpupulong. Ginagalang Mark Anthony Toledo. Minumungkahi ko po na atin na pong pagtalakayan ang panukalang Pasyahan bilang 32. panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 32. Pinangalawaan ng ginagalang Mark Konsehal Alan Tolentino, lahat po ng sumasang-ayon na mangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Inaatasan po natin ang ating pong kalihiman na basahin ang buod ng panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 32. Panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ka-32, Serye 2020, isinulong ni ginagalang Ronilo A. Donesa, tagapamuno Lupon sa mga patakaran at pribilehiyo. Isang kapasyahan nagsususog sa mga panloob na patakaran at pamamalakad ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite para sa taong pamunuan 2019 hanggang 2022. Sapagkat pinagtibay ng Sangguniang Bayan ang kapasyahan bilang Poblete Bilamide ka-2, ang mga panloob na patakaran at pamamalakad ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite para sa taong pamunuan 2019 hanggang 2022 noong 8 ng Hulyo 2019 sa ika-2 karaniwang pulong nito. Sapagkat ang panloob na patakaran at pamamalakad ang magiging instrumento at gabay na tutulong sa mga konsyal ng sanggunian na makaganap ng maayos sa kanilang tungkulin, sapagkat naniniwala ang sanggunian sa kahalagahan ng pagkakaroon ng panloob na patakaran at pamamalakad na umaangkop sa mga napapanahong mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan, sapagkat kinakailangan na malinaw na patakaran at tuntunin ang sangguniang bayan kaugnay ng tuloy-tuloy na paggampan ng mga tungkulin at responsibilidad sa panahon ng force majeure o pambansang kagipitan or national emergency. Kung kaya't sa mungkahi ni ginagalang Mark Anthony Toledo ay ipinasya, gaya ng dito ay ginagawang pagpapasya, na pinagtitibay ang mga sumusunod na susog sa umiiral na mga patakaran at pamamalakad ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite para sa taong pamunuan 2019 hanggang 2022. Unang seksyon. Sa panahon ng force majeure o pambansang kagipitan, nahahadlang sa pagtitipon ng Sangguniang Bayan o ang pisikal na presensya o pagdalo ng mga kasapi ng kapulungan sa bulwagang pulungan. Ang mga pagpupulong ay gagawin sa pamamagitan ng video conference at o iba pang pamamaraang elektroniko. Ikalawang seksyon. Ang mga sumusunod na opisyal na pagpupulong ang maaring ilunsad sa pamamagitan ng video conference at o iba pang pamamaraang elektroniko. 2.1, karaniwang pulong. 2.2, hindi pangkaraniwang pulong. 2.3, pulong ng lupon. 2.4, pambayang pagdinig. Ikatatlong seksyon, mga alituntunin sa video conference. Ang lahat ng kasapi ng kapulungan na kalahok sa video conference ay dapat nakasuot ng formal o semi-formal. Ang kamiseta na may kwelyo ay pinahihintulutan. 3.2. Bago ang pagbubukas ng pulong, ay dapat tiyakin na bukas ang video at konektado sa ginagamit na daluyan ng video conference. 3.3. Tanging ang kinikilala ng nangungulong pinuno na magsalita
ang nakabukas ang mikropono. Ang lahat ng hindi nagsasalita ay kinakailangan nakamute ang kanilang mga mikropono upang maiwasang pumasok ang iba't ibang tunog o ingay na magiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Ika-4 na seksyon. Maaring magpadala sa kalihiman ng mga ulat ng lupon, panukalang kapasyahan, panukalang kautusan, pahatid sulat buhat sa punong bayan sa pamamagitan ng sulat troniko o email. Hanggang ika-2 ng hapon, araw ng Huwebes, ang takdang araw ng pagsusumite upang maisama sa susunod na pulong, maliban na lamang kung ang panukalang kapasyahan o panukalang kautusan ay sinertipikahang urgent ng punong bayan. Ipinasya pa na maging bahagi ng kapasyahang ito ng kapasyahang bilang Poblete Bilamid ika-2, Seri 2019. Lagda, iginagalang Ronilo A. Dunesa, tagapamuno, lupon sa mga patakaran at pribilehiyo. Binubuksan na po natin, binibigyan na po natin ng pagkakataon ang may akda upang magbigay ng kanyang maikling pananalumpati. Nangungulong Pinuno, magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong ating panukalang kapasyahan na ito na magsususog sa ating umiiral na panloob na patakaran ay sa kadahilan lamang na tayo ay nasa panahon na kung saan ay hindi pa tayo napapahintulutan na makapag-sesyon sa ating bulwagang pulungan. Kaya po nagkaroon tayo ng kaunting pagsususog sa ating mga patakaran na gawin ang ating mga pagpupulong sa pamamagitan po ng video conferencing. Kaya po itong ating mga alituntunin sa section ika-3 ng ating panukalang kapasyahan ay upang maidaos ang ating mga pagpupulong sa pamamagitan ng teleconferencing. At inaasahan po natin ang ating pagpapatibay dito po sa ating panukalang kapasyahan na ito. Maraming salamat po. Ganun pa, binubuksan na po natin ang hapag para sa malayang talakayan. Kung sino man po ang merong susog o gustong baguhin sa naturang kapasyahan, ay mangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Pangulong Pinuno, medyo po likod. Sige, iginagalang ng Mark Anthony Toledo. Doon po sa section 3 sa 3.2, para po maging malinaw lang po. Bago ang babasahin ko po at meron lang po konting karagdagan. Bago ang pagbubukas ng pulong ay dapat tiyakin na bukas ang video ng lahat ng kasapi o kasama sa pagpupulong at konektado sa ginagamit na daluyan ng video conference. At idagdag rin po natin na inaatasan po ang lahat ng kasapi na sa kabuuan ng pagpupulong ay bukas ang video sa kabuuan po ng ating pagpupulong. Dahil po ito po ay video conferencing, so inaasahan po natin na yung mga kasapi po at kasama sa videong ito ay nakikita po tayo dahil po ay minsan nga po ay tinatanong tayo kung sino ang mga sumasang-ayon at nagtataas po tayo ng kamay. So, maganda po na meron talagang katibayan na tayo po ay sumasang-ayon at nakikita po sa video na nagtataas po tayo ng kamay. Kaya kailangan po maisama po natin doon na sa kabuuan po ng ating pagpupulong ay bukas ang lahat ng video ng kasama dito po sa ating pagpupulong para nakikita po yung totoong presensya at yung katibayan na ang mga kasapi po ng sanggunian ay present doon po sa pagpupulong na yun. Yun lamang po, maraming salamat. Ay may mamungkahi ang ating konsal ginagalang Mark Anthony Toledo na mangyari lang po na buksan at konektado ang mga kanilang mga video, no? Kapag kayo aalis, kapag meron kayong mga emergency or bisita or kailangan niyo po ng pansariling pangangailangan, kailangan i-off yung pong video. Ganun po ang inyong mungkahi ginagalang Mark Anthony Toledo? Tama po, tama po.
Tama po. Tama po ang inyong binanggit ng Ulong Pinuno na papanatiliin po natin nakabukas ang ating mga video. Maliban na lamang po kung halimbawa may panandalian kailangan mag-excuse tayo at may kailangan tayong pumunta sa palikuran o saan mang may bigla ang kailangan hindi makita doon sa background ng video, ay doon lang po natin i-off yung video. At kapag maayos na po ulit ang sitwasyon, ay di bubuksan na po natin ulit ang ating mga video. Dahil ito po ay video conferencing ang ating pong inaaprobahan. May mungkahi ang ating ginagalang Mark Anthony Toledo. Sino po ang pumapangalawa? Pinangalawan po ng ating pununo ng ating pong mga barangay SK Federation, ginagalang Alin Bation. Lahat po ng sumasangayon ay mangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po inaatasan natin ng ating kalihiman na idagdag ang naturang mungkahi ng ating ginagalang Mark Anthony Toledo. Meron pa po bang gustong magsusog o puna sa ating pong naturang kapasyahan? Kung wala na po, at ano po ang mungkahi? Magpatuloy po kayo. Punto lang po ng paglilinaw ng Ulong Pinuno. Dito po sa Section 2, 2.4, yung pambayang pagdinig. Ito po ba ay yung katulad din ng ating pampublikong pagdinig? Pambayan, po, ganun din po yan. Yung pambayang pandinig, yun po ay tinatawag natin kumbaga sa ano pong public hearing. Public hearing. O pwede rin siguro nating idaos kung hindi nyo kayang maidaos sa ating pulungan, sa bulwagang pulungan, dahil kung lalo't napakarami naman ho na dayang tayong pinagbabawal ng ating mga pagsasama-sama, ay pwede ho rin siguro na idaan na lang natin sa pambayang pandinig na kakaibat naman ho na ito alam ng ating pong kalihiman para po sa ating pong mga talaan. Okay. Salamat po. Meron pa po bang gustong magsusog o pumuna sa ating pong mga kapasyahan? Kung wala na po, ano po ang mungkahi ng ating pong ginagalang Mark Anthony Toledo? Ulong Pinuno, minumungkahi ko po na atin na pong pagtibayin ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 32. Isang kapasyang nagsususog sa mga panloob na patakaran at pamamalakad ng sangguniang bayan ng Silang Cavite para sa taong pamunuan 2019-2022. Pinangalawan ay ginagalang na Konsehal Perpetuo de Singaño. Ang lahat po ng sumasangayon ay nangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po ating tinatanggap, pinagtitibay ang panukalang kapasyahan bilang Poblete Bilamide 32. Isang kapasyahan nagsususog sa mga panloob na patakaran at pamamalakad ng sangguniang bayan ng Silang Cavite para sa taong pamunuan 2019 hanggang 2022. Ulong Pinuno. Ay ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo. Minumungkahi ko na po na ibalik na po sa kayusan ang ating mga patakaran at alituntunin. Pinangalawan ni Konsehal, ginagalang na Konsehal Alan Tolentino. Ang lahat po ng sumasangayon na mangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kung ganun po, ay binabalik natin po sa kaayusan ang ating pagpupulong. Dadako na po tayo sa mga patalastas. Sino man pong may gustong patalastas para sa kaaliman ng ating mga bayan o sa ating pong lahat ng ating mamamayan ay mangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Kung wala po, dadako po na po tayo sa pagtitindig ng ating pulong. Ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo, ano po ang inyong mungkahi? Ng Ulong Pinuno, yaman din lang po na wala na po tayong mga pagtatalakayan, ay binumungkahi ko na po ang pagtitindig na ating pulong ngayong umaga.
Pinangalawa ni ginagalang na Konsehal Alan Tolentino. Ang lahat po ng sumasang-ayon ay mangyari lang po na magtaas ng kanyang kanang kamay. Ang lahat po ng konsel ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya po sa oras na bago magkasampu ng umaga ay atin pong itinitindig o tinatapos ang ating pulong. Maraming pong salamat.